Okay, ayan na. Para sa katahimikan ng lahat, mga Auntie Marie, ito na yung full na chicability, mga Ate Red. Ang dami kasing nagtatanong kung ano bang nangyari talaga, kung ano yung side ng kay Ernalyn at yung kay QD, yung sa issue nila about doon. So, ito na yung mga Ate Red. Para maliwanag sa dalawang side ng kay Ernalyn at kay QD, para may paliwanag ko ng mas buo, para mas kapanipaniwala, kasi para hindi lang nila na-justify yung sarili nila, ganto ganyan. So, bali ganto ang nangyari nung una. Dito kasi sa lugar namin, dito sa Montalban, may ganap yung nanay-nanayan namin ng 40 days. Kasi namatay na yung nanay-nanayan namin. Isa sa mga nanay-nanayan namin dito sa Montalban is namatay. Tapos, 40 days niya na dito, 40 days niya na. Then, syempre, pag 40 days, syempre may ganap, ganto ganyan. So, bali may ganap lahat ng mga bakla dito sa Montalban. Tapos, syempre, bilang kasali rin kami sa community na yon, sa komunidad na yon, syempre, kasama kami doon. Pero ako noon, yung araw na yon, wala ako noon. So, bali, ang pumunta lang noon is si QD, si Erna. Si QD is angkas niya si Erna. Papunta doon sa mismong ganap. Then, si JD, si Jopa, yun naman yung nakatira dito sa akin, dito sa bahay. Ayun, magkasama silang dalawa. So, bali yung araw na yon is nasa Quezon City ako. So, bali, hindi ko nakita lahat ng mga pangyayari na yon. So, syempre, sa ganap na yun, sobra saya, sobra shot, ganto ganyan. Puro pakilig, Miss Gay Lotto, kasi ganun yung atake namin dito sa Montalban, mga Auntie Marie, once kasiyahan talaga, ganto ganyan. Kasi gusto rin talaga kasi nang naninanayan namin na, syempre, maging masaya lahat. Yung parang baklaan talaga, ganto ganyan. Nung nandun ako sa QC, syempre nag-chat pa rin ako na ano nang ganap dyan, ano nangyayari dyan. Chinachat ko si JD kung anong nangyayari. Siguro mga bandang alas 12 or alauna, nalobat na ako, hindi ako nakapag-charge. Wala na akong balita kung anong nangyayari na dito sa Montalban. Kaya nung pag-uwi ko, siguro mga nakauwi ako mga alas 6. Bumili pa ako ng pagkain para sa kanila. Nila JD tsaka sila Jopay. Kasi nga, alam ko, pag uwi ko dito, syempre kakantsawan ako kasi anong oras na ako umuwi Parang siguro mga bandang alas 6 na ng umaga. Inumaga na talaga ako kasi galing ako ng shot. Then kasi birthday ng classmate ko sa Quezon City. Pagdating ko dito, syempre, enggang-engga ako. Syempre, parang nahihilo yung itsura ko, ganito, ganyan. Nakita ko sila dito ni Erna Jopay, JD, tsaka yung lalaki. Yun na yun. Pumasok na yung lalaki na yun. So, doon na, naabutan ko na sila dito, nagiinom sila. Pero ang gising na lang noon ay si JD at yung lalaki. So, balik tayo dito sa kwento doon naman kila QD. Balik muna tayo doon, wag muna tayo doon sa kakauwi ko lang. So, ang nangyari daw doon, sa ganap na yon is, yung lalaki na yon is, pinapunta ni QD. Actually, yung lalaki na yun is nakakasama namin before, lalo na pagdating sa live, sa mga event, nakakasama nila Ernalyn. Lalo na sa Ernalyn, nakakasama niya yon ng madalas kasi nga, kasama niya lagi si QD. So, magkakilala sila ni Erna at yung lalaki na yun. So, kaya yun, parang, syempre, nakikita ni QD na parang yung lalaki is hinaharot-harot si Erna. Syempre, pag hinaharot, syempre, lumalaban din tayo talaga. Syempre, alam mo yung parang harot lang na parang, ano ba, ganto ganyan, chururut. Hindi naman yun yung intention ni Ernalyn talaga na parang aurahan. Tapos, biglang pumasok si JD, which is si Minari. So, ito na nga. Nung pagpasok ni Minari, ayun na, parang nireto-reto ni JD si Ernalyn dun sa lalaki na yun. Hindi, gusto mo ba tong aurahan, ganto ganyan? O sige, ako bahala sa'yo. Kumbaga si Minari lahat nagplano ng plano na yon. Nung naisakatuparan nila yung plano na yon, binigay ni Minari yung susi ng motor, which is yung motor ko, kasi nga pinahiram ko sila ng motor nun para pumunta sila sa ganap na yun. Kasi hindi sila makakasama sa akin sa Quezon City. Kaya ayun, pinahiram ni Minari yung motor, tapos yung susi ng bahay. Kaya pumunta sila dito. Tapos ang dinahilan nila Ernalyn nun, na para makaalis sila is bumili ng yelo sa 7-Eleven. Tapos yung 7-Eleven na yun, mga Auntie Marie, is yung sa resort na yun is dito lang talaga, walking distance lang. Parang paglabas ng mismong gate ng resort, nandun na agad yung 7-Eleven. Ganun lang siya, sobrang lapit lang. Parang 2 hours na siguro, 2 hours or 3 hours na silang nawawala dun sa mismong ganap. Parang nanap na ni QD, ganyan. Tinanong ni QD, si Jopay, which is yung nandito nga sa bahay,
tinanong ni QD si Jopay na, nasaan na ba nasaan na ba sila Ernaline, ganto ganyan. Sabi na, hindi daw nila alam. So, ayun, ang ginawa ni QD is, naghanap siya sa iba't ibang bahay dito. Kasi parang nagtatantrums na siya, saan na ba sila, ganto ganyan. Nasaan na ba sila bakla? Ang tagal na nila, ganto ganyan, kanina pa sila inutusan, bakit hindi pa sila nakakauwi, dito pa sila nakakabalik. Dyan lang yung 7-Eleven. Hinanap ni QD sa lahat ng bahay, hinanap niya lahat. As in talaga, parang hinahanap niya talaga. Parang, alam mo, parang nagtatago-taguan. So, yun na. After nun, sa sobrang daming pinuntahan ni QD bahay, pumunta siya dito sa bahay. So, yun. Pumunta siya dito sa bahay. At sakto, bukas pa yung gate at hindi nakalock yung pintuan. Kaya nung pagpunta dito ni QD, umakyat siya agad dun sa taas. Kasi, syempre, pag bukas mo na pintuan, agad-agad, walang tao dito sa sala. Pumunta siya dun sa taas. Dito sa taas. Pagpunta na dun ni QD sa taas, pareho silang nakita ni QD na may ginagawang, alam nyo na, doon na naghimutok si QD. Doon na siya para sumabog kasi parang hindi niya matanggap na parang, oh my God, ba't nagawa to sa akin ng kaibigan ko? Kaibigan ko pa talaga gumawa at sa kanya pa talaga nakastay. Diba? Kaya nung pag-aawi ni QD dito, bumalik siya doon ulit sa resort. Bago pala yan, umiyak muna siya dito. Nakita siya ng mga kapitbahay namin kasi umiiyak siya. Nag-i-explain siya sa mga kapitbahay namin. Sinasabi niya, yung kaibigan ko po nakikipagtalik sa sa ex ko, ganto ganyan. So ayun na, pagkabalik ni QD doon sa resort, doon na parang hagulgol na siya ng manla. Kaya lahat ng mga tao doon, lahat ng mga nanininayin doon, lahat ng mga bakla doon, nabasag, nagulat, bakit ganyan na si QD bumalik, ganto ganyan. Bakit ganito na nangyari kay QD? Oh my God. So, yun na. Then, tinanong ni QD si JD, JD, alam mo ba lahat ng nangyayari na to? Ganto ganyan. Sabi ni JD, wait lang te, oh my God, hindi ko talaga alam, ganto ganyan. Kaya ang ginawa ni JD, pumunta siya dito sa bahay. Kasama niya si Jopay. Kasi dalawa sila mag-isama eh. Sabi nung pagpunta nila dito, imbis na dapat sabihin ni JD na, te, pauwiin mo na yung lalaki kasi si QD naghihimutok doon, nagwawala doon at nag-e-exhibition pa. Hindi nila pinauwi at nag-inom pa sila dito talaga. Kaya doon ako sobrang nababasag sa mga naka-naka ko, tang ina. So, nung nag-inom sila dito, syempre si Ernaline naengga, nakahiga na lang siya dito. Yun na yung araw ng pag-uwi ko. Yung oras ng pag-uwi ko, umaga na. Siguro mga 6 nandito ako. May dala pa ako nung Jollibee kasi nga alam ko aasarin talaga ako ng mga to kapag umuwi ako ng anong oras. Pagbukas ko ng pinto dyan, sino yung lalaki na yan, putang ina? Yung lalaki na is kilala ko talaga yun siya kasi basta, putang ina. Basta related din siya sa dati kong problema, putang ina talaga. Nakita ko si Minari, si JD, tsaka yung lalaki naglalandian sila ganito ganyan. Tang ina mo, manda ka. Sabi ko, kilala ko yung lalaki na yun, kay QD yan, humanda kayo, visit kayo. So, natulog na ako, mga Auntie Marie. Nung pagkatulog ko, may nagsumbong sa akin ng, alam mo ba, yung ginawa ng mga naka-naka mo is ito. Kaya, nung pagkagising ko talaga, bumaba agad ako. Kasi dito sila natulog lahat, dito sa sala na to. Pagbaba ko agad, hoy, putang ina nyo, anong ginawa nyo? Leche kayo, kahihiyan kayo sa lahat, buisit. Kaya ayun, sinabi ko, mag-sorry kayo kay QD, ganito, ganyan. Pero hindi sila napatawad ni QD. 'Di ba? Hindi natin masisisi si QD kung bakit niya nagagawa yung mga bagay na yun. Kasi nga, syempre, wala tayo sa katayuan niya para husgahan natin yung kung ano yung feelings niya, 'di ba? Naano talaga si QD kasi parang feeling niya, pinagkaisahan siya ng mga kaibigan niya, yung parang feeling mo na parang unsafe ka na kasi parang wala ka na mapapagkatiwalaan. Kasi yung mga kaibigan, yung mga close friends mo pa talaga ang gumawa sa'yo niyan. Kaya ako mismo ang nagsabi kay QD na ganito te, alam mo ba na ang ginawa ng mga to is ganito ganyan? Kasi nung una hindi nila sasabihin dapat na may nangyari sa kanila after no kay Ernaline sumunod si JD. Hindi dapat nila sasabihin yon. Kaya ako mismo ang nagsabi kay QD at sinabi ko rin na alas 5 nila pinauwi yung lalaki. Kasi kung hindi ko sasabihin yon, edi parang tanga naman si QD. 'Di ba? Ayoko naman na i-tolerate naman si Ernaline sa mga pagdating sa mga ganyan. Kasi nga, for sure, dadalhin niya yan habang buhay. 'Di ba? Kami ni Ernaline okay pa rin kami after nung may nangyari na yun. Sabi ko sa kanya, hindi ako galit sa'yo kahit na ginamit niyo yung ganito. Dapat may karapatan talaga akong magalit sa inyo pero okay lang din. Then, ang sabi ko sa kanila na mag-sorry na sila kay QD, ganito ganyan, na magpakababa sila. Kasi, syempre, sila yung may kasalanan.
kailangan talaga nilang i-earn yung sorry talaga ni Cutie. Sa akin, okay pa rin naman sa akin sila Erna, sila JD. Actually, nakakausap ko pa sila. Sila yung nagiging tulay ko para sa communication ng ganito about kay Cutie. Kasi, syempre, may mga bagay pa rin talaga na kailangan din talaga nating asikasuhin, di ba? Ayoko lang na i-tolerate yung panggagago nila, lalo na kay Cutie. Kasi si Cutie sobrang bait pong tao. Kung alam nyo lang po. Kasi marami po kasi talaga nagko-comment na bakit ganito, ganyan na yung mga content ni Cutie, bakit ganito na yung mga pinapakita niya, behavior niya. Lahat po tayo ay may mga kanya-kanyang ugali po. Nakalimutan nyo na po atang tao din po si Cutie. Hindi lang din po siya patawang tao. May damdamin din po siya. Kaya naiintindihan ko si Cutie kung bakit niya nagagawa ang mga bagay na yan. Kung bakit... Actually, wala siyang interest na sabihin to sa lahat. Kaso nga lang, dahil sa mga comment section at deserve nyo rin naman na malaman dahil nga public figure kami, syempre dapat ipakita din namin sa inyo kung ano yung nararapat. 'Di ba? Para wala nang tanong, wala nang exhibition, para... Ito na yon. Kaya sana hopefully na tama na lahat ng mga comment na ganito ganyan, yung comparison sa ganito ng mga friendship, sayang yung friendship, end na po, wala nang friendship, tapos na po. Kasi kapag ipagpapatuloy pa nila yung friendship nila, patuloy lang din nila yung sasaktan yung sarili nila, 'di ba? Habang buhay nilang dadalhin, habang magkasama sila, iniisip nila yung sarili nila na, oh my god, ito inano ko nito ni bakla eh. 'Di ba, magiging unsafe na para sa lahat. Kaya sabi ko sa kanila, ikaw Ernaline, ito na yung moment mo na parang pakita mo sa lahat na kaya mo nang wala si QD in a good way. Kasi Ernaline ka pa rin naman eh, 'di ba? Ernaline is Ernaline pa rin. QD is QD. 'Di ba? Parang yun kasing gusto niyang parang naho-hopeless siya sa lahat kasi nga dahil nga ganun yung nagawa niya, ganto ganyan. Sana lahat matigil na lahat ng comment, ganto ganyan. Kasi, syempre, yung mga mental health ng mga naka-naka, syempre, nakakabasag din talaga. Again, hindi po sila sa lalaki nag-away, kundi doon sa betrayal ng friendship nila. Oo, sabihin na natin kasama na doon yung lalaki, pero hindi yun yung mismong point. Yun yung naging meet siya, dahil kung bakit nasira, 'di ba? Sa trust pa lang, 'di ba? Kaya doon nabasag si QD, hindi talaga siya nabasag talaga doon sa lalaki. Ang kinasasaktan niya is doon sa mga kaibigan niya, si JD at si Ernaline. Kasi nagawa nila na saktan si QD, hindi nila naisip si QD ng mga panahon na yon. Ngayon naman, sila Ernaline naman, tapos si JD is, alam ko naman na parang pinagsisisihan na talaga nila yung mga ginagawa nila. Kasi kahit dito sa Montalban, di sila nakagala. Kasi nga, nahihiya sila na makaharap sa mga tao. Nahihiya sila na makiharap sa amin, ganito, ganyan. Pero actually, sa akin naman, pupunta pa rin sila sa akin dito. And nag-chat pa rin naman kami ni Ernaline. Ang sabi ko nga sa kanila, bukod yung away ninyo ni Ernaline sa pagitan natin. Kasi, iba yung friendship namin nila Ernaline. Iba yung nabuo namin yung friendship nila Ernaline, nila JD. Sa friendship nila kay Cutie. Diba? Basta magkaibang level, ganun. Syempre may magtatanong, bakit hindi mo pa kinat off? Baka gawin niya sa'yo yan. Kahit gawin nila sa akin yun, wala naman din akong pakialam, Diyos ko. At alam ko na hindi nila gagawin yun sa akin kasi yung mga sumusunod din talaga yan sa akin. Yung dalawa na yan. Kasi kami talaga ang pinakamatagal talaga ng mga nagsama. Si QD, matagal ko na rin na, halos kasabayan lang naman din naman. Pero iba yung circle of friends nila dati sa circle of friends ko kay QD. Kaya ayun, yung sinama ko na lang sila tapos naging kaibigan sila ni QD. So ayan, hopefully nasagot ko na lahat. Wala na, tapos na yung comment na mga ganong-ganon na anong nangyari kay ganto ganyan. Tapos na po lahat. Para sa peace of mind ng lahat, maluwag tayong kikilos lahat, peaceful lahat. Actually, ayoko talaga na magsalita ng ganito kasi alam kong hahaba at ang dami kong pinagsasabu. Pero eto na, katapusan na to ng lahat, kaya manahimik na po ang lahat. Thank you so much.